So kung kayo, yung setup nyo naka-series kayo ng dalawang 12 volts, so kailangan nyo ng battery equalizer or battery balancer. Pero ngayon, sa ating game plan ngayon is magkakaroon tayo ng konting upgrade, no? So magta-try muna tayo ng bagong model ng battery equalizer or battery balancer. So ita-try natin tong Masaba PLC10, no? Jack Solar, share natin ito. Ano ang natutunan mo? Share natin to, no? So nakita nyo dito guys, meron tayong battery equalizer. So ginagamit yung battery equalizer to balance the voltage nung battery na naka-series, no? So sa setup natin, ginagamit natin siya sa ating dalawang 12 volts battery, 280 ampere hour bawat isa, no, na naka-series to form a 24 volt system. So mas mahirap kasing i-balance ang battery kapag naka-series siya compare sa parallel connection siya, meron ng natural balancing ang ating battery. So kung kayo, yung setup nyo naka-series kayo ng dalawang 12 volts, so kailangan nyo ng battery equalizer or battery balancer. Pero ngayon, sa ating game plan ngayon is magkakaroon tayo ng konting upgrade, no? So magta-try muna tayo ng bagong model ng battery equalizer or battery balancer. So ita-try natin tong Masaba PLC10, no? So ito yung kanyang model name, PLC10. So merong version nito na walang LCD screen. So ang binili natin is merong LCD screen, no? Kaya ayan, nakikita nyo, meron siyang maliit na screen sa harapan. And ang magandang nakita ko dito sa battery balancer na to is that naka-advertise or naka-detail yung kanyang balance current. Unlike dito, hindi siya detailed, no, kung ano yung balancing current niya. Dito is meron tayong details na up to 10 ampere ang kanyang balancing current. So medyo na-intriga tayo at gusto nating i-try, no, kung okay ding gumamit nitong Masaba, no? Masaba PLC10. Ngayon, ito palang PLC10, ito pang naano ko sa kanya, no? Medyo nakakat siya akin. So itong PLC10 is hindi lang to nagbabalance ng battery na naka-series, no? Even in parallel connection na battery, kaya niyang i-balance, no? So, pero doon sa setup natin, syempre dahil naka-series tayo, itatry natin siya in series connection. Napansin nyo dito sa ating unit na hawak na PLC-10 is meron na siyang kasamang balance lead, no? Or itong mga wire na nasa ilalim, no, yung nakakabit. So kinabit ko na yan guys, no, prior to this video. So kasama siya dun sa unit na binili natin and meron na rin yang terminal lug sa dulo. And reasonable naman yung haba niyan guys, no? Mahaba yan. So tansya ko, bawat wire is around 1 meter each, no? And may label naman din siya kung saan yung siya ikakabit. So B1 is for battery 1 and B2 is for battery 2. So positive and negative. Positive yung red, negative yung black. And then, kung halimbawa magbabalance kayo ng 4 or more na battery, so meron din connection yan sa ibabaw. 4 parallel connection sa ibang unit ng battery balancer, no, na PLC-10. So pwede kayong mag-parallel connection. Halimbawa, plano nyo is for battery, 4 na battery ang inyong ibabalance. So naka-ready na siya. So ito ay applicable para sa series and parallel connection guys. So wala siyang pinipili na dedicated lang siya sa series, dedicated lang siya sa parallel. So ang next na natin gagawin is ikakabit na natin siya. 5 minutes later. Ito, tinanggal na natin yung ating lumang battery equalizer or battery balancer. So pag mag-i-install tayo ng bagong battery balancer or battery equalizer guys, huwag niyong kakalimutan na tatanggalin niyo muna yung lumang balancer. At saka pag naglalagay tayo ng balancer guys sa inyong battery is isa lang dapat, no? Isa lang dapat kada dalawang battery. So hindi pwedeng dalawang balancer ang kakabit nyo sa dalawang battery lamang. So bawat dalawang battery, isang balancer lang. So tinanggal na natin siya at ito makita nyo na nilagay na natin dito sa ating mounting rail katabi ng ating DC switch, no, yung ating bagong balancer na PLC-10. So dito na natin siya ilalagay dahil kasya pa naman siya. And then ayan, no, so
naka-ready na yung connection natin para sa ating battery terminal. So, unang ikakabit natin is yung connection niya, positive and negative sa battery 1, no? So, as per user manual, ikakabit muna raw yung connection ng wiring sa ating battery 1. And then, isiset natin yung kanyang battery type dito sa ating mismong LCD screen. Nakabit na natin yung balance lead nung ating battery 1, no? Positive line, negative line na balance lead ng battery 1 is nakakonect na dito. At makita nyo dyan, meron ng power yung kanyang screen, no? At nakita nyo dito, yung setting niya is BO3. So, battery type to guys. So, by default, ito ay lead acid battery. So, kung gumagamit tayo ng lithium iron phosphate, so kailangan nating iset ng screen natin na ang battery type is BO4, which is for lithium iron phosphate, no? So, para iset yan guys, pindutin nyo yung set button ng 5 seconds hanggang mag-blink yung battery type. Yan, B. Nagbiblink yung B. Ngayon, isa pa. Yan. Tapos pindutin natin yung down. Yan, down. Hanapin natin yung BO4. Yan, BO4. So, hintayin nyo lang mag-stabilize yung letter B. Yan, no? Ibig sabihin, nakaset na siya na ang battery type niya is lithium iron phosphate. So, pag naset nyo na yan, guys, pwede nyo nang ikabit yung balance lead naman ng ating battery 2. Ito, nakabit na rin natin yung balance lead para sa ating battery 2. And then, ang ginawa natin sa wiring niya, no, sa ating mga balance lead, dahil medyo mahaba yung wire niya at nag-bubol-bol siya, tinalian na lang natin ng nylon tie, no, para medyo maayos siyang tignan. And tignan na natin yung screen niya, no, dito. Ayan, may reading na siya. So, yung para sa ating battery 1, 13.4 volts. Sa battery 2 is 13.3 volts, no. Battery percentage is 70%. So, hindi nagkakaloyo yung voltage ng dalawang battery kasi dati naman nang may balancer tayo, di ba? Yung HA11L na balancer. And kung i-confirm natin, no, or i-compare natin yung data nito sa data ng ating DT20W, no? So, makita nyo dito, no? 13.4 plus 13.3 is 26.7 volts. So, ito siya, guys, no? Then, yung battery percentage niya, nagmamatch din. 70% dito. And then, dito sa ating DT20W, 70% din yung battery percentage. So far, nag-expect tayo na mas bababalance pa ng gusto yung ating battery, no? Kasi as high as 10 ampere yung kanyang balancing current. The next day. Ito, kakauwi lang natin ng bahay. Quick update lang dito sa ating battery equalizer na in-install, itong Masaba PLC-10. So, it's been 1 day since nag-install tayo niyan. So, around 8:48 PM na guys, no? So, check natin ngayon yung performance ng ating battery equalizer. So, hindi naman ako nag-expect na mahihirapan siya kasi nga, meron na tayong dating battery equalizer. So, pinalitan lang natin siya. So, ang gusto ko lang malaman ngayon is kung na-maintain niya yung balance ng ating dalawang battery. So, nga pala guys, no? So, since nagip na rin ng ating video, so, i-share na rin natin, no? So, naglagay pala ako dito sa ating mga battery terminal ng cover niya, no? So, nag-improvise lang tayo ng mica tube na ginupit, no? Para matakpan natin yung mga metal parts ng ating battery terminal. Then, tinalian ko siya ng nylon tie, no? For safety purpose lang. So, ayun guys. So, balik na tayo dito sa ating battery equalizer. So, check na natin yung kanyang screen, no? So, dito guys, makikita nyo yung battery voltage is around 13.2 volts parehong battery. And nakita nyo may arrow na nag-a-appear dun sa gitna niya. Ibig sabihin nun guys, nag-work yung balancing ng ating PLC-10. And then, ayun no, guys, nakita nyo. Ito pala, no, for your information din. So, ang balancing niya is nag-work lang kapag yung voltage difference ng dalawang battery is around 0.05 volts, no. So, ibig sabihin, mas mataas itong ating battery 1, no. Which is ito yung ating bagong battery. Ito naman yung lumang battery natin. So, parang nung binili ko kasi ito, mas 6 months old tong ating lumang battery, no, compare dito. So, 6 months yung pagitan nung binili ko siya. No, ayun guys. So, ayun, nakita nyo naman, balance siya ngayon and nag-work yung balancing niya. So, nakip nung ating PLC-10 yung balance ng ating dalawang battery.
And then yan, pag pinag-add nyo yan guys, 13.2 plus 13.2 is 26.4. So nagmamatch naman yung voltage na pinapakita ng ating PLC-10 doon sa total voltage nung ating voltmeter reading tsaka nung ating LVD, no? As well as yung ating DC meter, no, na DT20W. So nagmamatch, no? Pare-pareho sila na ang reading niya is 26.4. And then ano pa ba makikita natin sa screen, no? Yung battery percentage niya is 67%, which is ito guys, much closer to dun sa voltage chart talaga nung lithium iron phosphate battery. So kung i-confirm natin, yan, 66% siya, 67%. So sa 26.4 volts is around ang percentage ng ating battery is supposedly nasa 70%, no? No? So malapit siya. Malapit yung kanyang binibigay na value. So tingin ko tama yung percentage ng battery na binibigay nitong ating PLC-10, no? So compare dun sa luma kong balancer, 'di ba, na i-share ko sa inyo na meron siyang display ng voltage doon, pero yung pinapakita niyang voltage medyo malayo ng konti, tapos hindi ko siya makalibrate din, no? Pero ito, kahit walang calibration, tama naman yung voltage na ibinibigay sa atin, no? So tingin ko satisfied na ako dun sa pagbili ko dito sa ating bagong battery balancer. So kung gusto niyo yung walang screen na version, meron din silang version na walang screen guys, no? So much cheaper siya ng konti compare dito sa may LED screen, no? So kayo, kung natutuwa kayo ng meron display din kagaya ko, no, nakikita nyo yung mga ganyan, so tingin ko mas advisable talaga na bilhin nyo yung PLC-10 ng Masaba. Jack Solar, Jack Solar.